Magandang araw. Ngayon, pag-aaralan naman natin ang tungkol sa permutation and combination. Pero bago tayo magsimula, subukan muna natin tignan ang isang sitwasyon na ito. Okay, ito po yung ating sitwasyon na titignan. How many ways can you arrange 5 books in a bookshelf? Okay, try natin visualize yan. Meron tayong 5 iba't ibang libro, book A, book B, book C, book D, book E. Ano-ano, ilang paraan natin pwedeng iayos yung mga libro sa isang bookshelf. Okay, ibig sabihin nito, pwedeng yung arrangement nila magkakaiba. So, pwedeng mauna si A, si B, susunod si C, si D, si E, tapos pwedeng magpalit-palit sila ng position. So, in this case, gusto lang natin malaman ilang possible combinations or arrangement na pwede natin makuha mula sa 5 libro na ito. So, para makuha natin yan, pwede natin yung gamitan ng math. So, with that, tignan natin ang sumusunod pa paano sa solve. So, meron tayong arrangement of 5. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Wherein dito, yung pinakaunang libro ng pipiliin mo. And then the rest. So, kapag kumuha ka ng isang libro dito sa 5, yan. Dito sa unang part, kung saan naghahanap ka ng first na book na ilalagay, meron ka pang 5 choices. Meron ka pang 5 pagpipili ang libro para ilagay doon sa unang order. Doon sa pinakaunang bahagi ng pila. Next, pagdating doon sa second order or sa second arrangement, pagkatapos mo makapili ng isang libro doon sa unahan, ngayon, ilan na lang ang mga libro na pwede mong pagpilian? Isipin mo, 5 pa rin ba? Hindi na. So, dahil nakuha na natin yung isa at nilagay na natin doon sa pinakauna, ilan na lang matitira sa ating libro? Tama. 4. And, para dun sa pangatlo, dahil nalagyan na natin pareho yung 2, ilan na lang ang mga posibleng libro na pwede mong ilagay. Tama. Ito rin nakita nyo, 3 na lang. At, kung meron na rin yung 3, dun sa pang-4, syempre, ilan na lang ang natira para sa ilalagay natin. Kita natin na 2. And then, sa bandang huli, isa na lang. Okay. So, sa pamamagitan nito, makikita natin, ito yung mga posibleng bilang ng mga libro na available sa iyo, the more na kumukuha ka ng libro for the order. Yan. So, from here, gagamitan na natin ito ng math. So, una, meron kang 5 pagkakataon. Sa pangalawa, 4 na lang na pagkakataon. Sa pangatlo, 3 na lang. Sa pang-4, meron ka na lang 2. At sa panghuli, meron ka na lang 1. So, pag-multiply lang natin lahat yan, malalaman natin kung ilan ang kabuoang bilang na pwede mo iayos ang 5 libro sa isang estante. So, 5 times 4, 20. Times 3, you get 60. Times 2, you got 120. 120 times 1, still 120. So, mula dito sa sitwasyon na ito, magkakaroon tayo ng 120 paraan para i-arrange yung 5 libro sa ating estante. Okay. So, pagpapansinin po ninyo ang sitwasyon na ito, nagpapakita ito na tinatawag nating FCP or Fundamental Counting Principle. Tignan naman natin ang Fundamental Counting Principle. Ayan, tignan naman po natin ngayon ang FCP or ang Fundamental Counting Principle. According to the Fundamental Counting Principle, it states that if you have n ways to do one thing, and n ways to do another thing after that, then you have m times n total ways of doing both things. Yan. So ito yung ating formula doon.
So, may relationship ito dun sa previous discussion natin about probability. So, tignan niyo. M ways of doing a particular thing. Ito, yung isang event, M. Tapos, may isa pang event na mangyayari after nung first event, si N. And then, when you multiply them together, you will get the total number of ways that you can do things. Mapapakita natin yan sa isang example natin last video tungkol sa probability with event A and event B. Let me show you again. Okay, this is one of our example from the previous video about probability. Okay, so meron tayong isang event, kung saan yung isang event na yun ay meron tayong coin flip. Sa pagko-coin flip, dalawa yung possible na pwedeng mangyari. A, pwedeng makuha mo ay head o yung may mukha, and we can also have the other, which is tail o yung likuran ng coin. Next, pagkatapos mong gawin ang event na ito, gagawin mo yung susunod, which is event B. Sa event B, gagawin mo naman ang dice rolling. At pag nag-roll ka ng dice, ito yung mga posibleng makuha mo. 1 dot, 2 dot, 3 dots, 4 dots, 5 dots, and 6 dots. We can just simply look at them as numbers. 1, 2, 3, 4, 5, or 6. You will get any of those when you roll a dice. Okay, so from here, this one explains the fundamental counting principle, wherein one event multiplied by another event will give us the total number of ways events will occur. So, tignan natin dito. Let's have first the first event. Event A. Meron tayong head or tail. So, dito, halimbawa, sa unang event, nakuha natin ay head. Dito tayo start. Yan. Magpo-coin flip lang tayo. Pagka coin flip natin, pwede tayo makuha either ng head or ng tail. Nag-flip tayo ng coin. Lumabas yung mukha. So, napunta tayo sa head. After natin makuha yung head, i-roll naman natin yung dice. Ngayon, pag nag-roll tayo ng dice, ano ang mga posible natin makuha? Pag nag-roll tayo ng dice, pwede tayo makakuha ng sunod-sunod. Either makakuha ng 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Yan. Yan pa lang, kapag napunta ka dun sa event A na head, pag pumunta ka na sa event B, ito yung mga possible na makuha naman. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Oh, let's go back from the spot. This time, ang nakuha naman natin ay tail. Pagka-flip natin, yung likuran ng coin na nakita natin. And then, next event na gagawin natin ay dice rolling. So, pag nag-roll ulit tayo ng dice, ito yung mga posible natin makuha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, from here, titignan natin, ilan yung possible ways kung saan sa first event, M, meron tayong dalawang possible events. And sa M naman, meron tayong 6 possible events or outcomes. So, according to the fundamental counting principle, makuha natin yung total number of ways of doing things. We can just simply multiply both events by each other. So, n multiplied by n is equal to total number of events or different ways. So, for this one, let's have 2 times 6 will give us 12. So that means we have 12 different events or 12 possibilities. And by visualizing it, makikita natin 12 nga ba ang mga posibleng maging event kapag
nangyari ito. So, tignan natin. Pag sa head tayo napunta, pwede tayo makakuha ng 1, o kaya 2, 3, 4, 5, o 6. Dito pa lang, meron na tayong ilang events. Head 1, Head 2, Head 3, Head 4, Head 5, Head 6. So, meron agad tayong 6 events. E, paano naman doon sa susunod na possibility? Doon sa first event, doon sa tail. Ilan yung possible events? Tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5, tail 6. So, from here, nakikita nyo, may 6. In total, ilan yung mga possible events? Meron tayong 12 possible events. So from that, ito. The same with our fundamental counting principle. Okay, so let's go back to our previous example about arranging 5 books in a shelf. Okay, looking back at this example kanina, kung saan inayos natin ilang posibleng paraan natin pwedeng iayos o isalansan ang 5 libro sa isang bookshelf. So kanina nakuha natin ay 120 ways. Kung papansin ninyo, doon sa una, meron tayong 5 posibleng makuha na mga libro. So, pwedeng ilagay ito sa pinakauna. Then, habang tumatagal, nabawasan tayo ng 1. At sa sumunod, nabawasan na tayo ng 2. At doon sa pang-4, nabawasan na tayo ng 3. At sa panghuli, nabawasan na tayo ng 4 na pwedeng pagpilian. Kung papansinin natin ito, makakabuo tayo ng tinatawag na factorial. Ito, bago ito sa ating kaalaman, factorial. Ang factorial po ay ginagamit. Ayan, balikan natin. So, again, ang factorial po, ito po ay palagi nakikita sa ating math. Kaya inimbento yung konsepto ng factorial. At ang factorial ay mayroong special symbol. Yan. So, pag may nakita po tayong ganitong symbol na exclamation mark along with a variable or a number, yan po ay may kinalaman sa factorial. Ano ba itong factorial? Okay, ang factorial po ay ganito. N factorial is equal to n multiplied by n minus 1 minus n minus 2 minus n minus 3 and so on and so on. Okay, so para po sa factorial, ang ibig sabihin lang yan, meron tayong n number of events or things, katulad nito nangyari sa arrangement ng 5 libro. So mapapansin nyo, n, ilan? 5. Tapos, susundan siya na susunod pang number kung saan yung number na yon minus 1 nung original o nung nauna. So kung napapansin nyo, dati siyang 5, ito 5 minus 1, mababawasan. So, ito siya. Okay? Next. Tapos yung susunod sa kanya, yun pa rin ang original number, 5, pero nag-progress na yung isusubtract sa kanya. So, kanina minus 1 lang, ngayon, minus 2 na. So, from 5, naging ano na lang? 3. Next. N minus 3. Ano tong n minus 3 na to? Ayun o. Si number 2. Tuloy pa natin. Times n minus 4. N minus 4, ito yung kinalabasan. So, kapag may nakita po tayong ganito, that one can also be expressed in factorial form. So, tignan natin. So, 5 times 4 times 3 times 2 times 1, since maraming ganyang events na nangyayari sa tunay na buhay, kaya gagamitin natin yung factorial form. Paano natin gagawin yung factorial form? 5 times 4 times 3
times 2 times 1. This one can also be expressed as 5 with an exclamation, meaning 5 factorial. Okay? So again pag may nakita kayong variable or any value with a factorial symbol, ibig sabihin nun, yung first number ay i-multiply ng paulit-ulit sa mga number na unti-unti rin nababawasan. So for this case, 5, original na 5, and then from 5 minus 1, 4, and then yung 4, 5, minus 1 na, dito sa susunod, minus 2, 3. And so on and so forth. So, again yan po, maging factorial na po siya. So, from that part, magbigay pa tayo ng example. Halimbawa, nakakita kayo ng factorial na 3. 3 factorial. Ano ibig sabihin nito? Ang n natin, ang original number natin ay 3. Multiplied by, ano yung susunod? n minus 1. Ano yung original number? 3. 3 minus 1. And then, susunod, original number natin ulit ay 3. So, kanina, nag-minus 1 na tayo. Susunod naman, minus 2. And then from here, sige, kuhanin natin yung mga value. 3 times 3 minus 1 is equal to 2. 3 minus 2 is now equal to 1. So basically, kapag nakita kayo ng ganito, na may value at may kasunod na factorial na symbol, ibig sabihin yan, 3 times 2 times 1. Okay? Hindi natin isasama si 0. Okay po. So yan tandaan po natin. Yan po yung konsepto ng factorial. At yung factorial po na yan, gagamitin natin yan sa ating topic for today, which is permutation and combination. Okay po. And one important thing, isang special rule, mga special rule na dapat yung tandaan with regards to factorials. Okay. Special rules. Okay. Sa factorial po, pag nakita tayo ng 1 factorial, ano ibig sabihin ba niya? 1 multiply, no, just 1. Wala na tayo pang magagawa. So, kapag may nakita kayong 1 with a factorial, that one is only equivalent to just 1. Additionally, pag nakita kayo ng factorial na 0, 0 factorial, yan din po ay considered as just 1. Okay po, ito yung mga special rule with factorials. 1 factorial is equal to 1 and 0 factorial is also equal to 1. Okay, let's have an example for factorial. And also manipulating factorial. Especially, gagamit tayo ng maraming factorial with permutation and combination. So, for example, we have this factorial. Factorial of 6 divided by factorial of 3. So, sir, paano natin makukuha ang factorial of 6 and factorial of 3? Cancel na lang natin diretso yung 6 and 3. No, hindi natin pwedeng basta gawin yun. Kailangan natin i-expand yung bawat factorial into the complete form. So, pag sinabi natin 6 factorial, ano-ano mga numbers ang involved? So, magsisimulan tayo sa pinakauna, which is 6. So, 6 factorial is also equal to 6 times minus 1 nun, 5, times minus 1 ulit nung nauna, and then minus 1 ulit, and then minus 1 ulit, and then minus 1 ulit. So, 6 factorial simply means 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. And then let's expand factorial 3. 3 times 2 times 1. So after you have it expanded, pwede na tayong mag-cancel. So
So, meron tayong 3 sa baba, meron 3 sa taas, cancel that. Meron tayong 2 sa baba, meron tayong 2 sa taas, cancel. We get 1. And then, cancel mo si 1, cancel mo si 1, you will still get 1. Again, any number multiplied by 1, how many number of times the number pa rin. Okay? Hindi pa rin matapos. Cancel ka na. But anyways, let's go back. So, from here, ilan ang natira? We have 6, 5, and 4. From here, let's multiply what's left. 6 times 5, that's going to be 30. And then 30 times 4, we get 120. So the value for 6 factorial is also 6 factorial divided by 3 factorial is 120. So ganun po yan na lang kasimple mag-compute for values in factorial form. Okay po? Again, remember, the factorial form should be expanded before you do anything to it. Okay? Huwag yung basta mag-cancel ka na lang, and then, yun ay sagot. No. Kasi, special ito. Isa itong factorial. So, magka-cancel ka lang after mo expand ang bawat factorials. Okay? So, let's go to the next one. Okay, so ito po ang ating permutation. Permutation po, mahalaga sa kanya ang order. And the next one, it answers the question, out of n items, how many ways can you pick r items? Ano raw ibig sabihin? Sa bilang po ng mga pangyayari o mga bagay, sa isang kabuuan ng mga bagay, ilang pamamaraan mo pwedeng mabuo or makuha ang particular na pamamaraan na gusto mo. Halimbawa, katulad ng meron kang 3 jolen sa isang bag at ilang pamamaraan ang posible kung bubunutin mo ay 2. Anong mga ilang pamamaraan mo mabubunot yung mga hole na yun? Yan, yan po permutation. Next, for permutation, mahalaga ang arrangement. Katulad ng sinabi ko kanina, order matters. Meron diyang positioning. Kung saan, merong first, merong second, merong third, and so on and so forth. May palaging nauna. Katulad sa halimbawa ng example natin kanina dun sa 5 libro. Yung 5 libro, paano mo siya igugrupo? Siyempre, yung una mo kinuha, hindi mo na pwedeng magamit para sa second na position. At yung nasa first and second na position, hindi mo na pwedeng ilagay sa third position. And so on and so forth. Okay? So, ibig sabihin, mahalaga ang order, arrangement, or position. Next. With permutation, makakabuo tayo ng napakaraming possibilities, maraming pamamaraan. Just like with 5 books, can you imagine, from the computation, meron tayong 120 ways of arranging them in a particular order or position. And for permutation, this is the standard formula, wherein n means the total items or events, yung bilang ng mga bagay na pinag-uusapan. And then, yung R, ito yung ilan ang kukuhanin mo mula sa event na yon or i-isolate mo sa event na yon. And C is for, I'm sorry, not C, it should not be C, I'm sorry, it should be P, for permutation. Ulitin natin. NPR is equal to, yan, may nakita na natin. N na merong factorial. So, ibig sabihin, N factorial divided by N minus R close parenthesis multiplied by factorial. Okay. So, yung kaninang event, meron tayong 5 libro na bubunutin. I-arrange pala, hindi bubunutin. I-arrange sa isang bookshop kung saan may order tayo. So, 5 books
Ito siya. Ayan. Ilang pamamaraan ang pwede nating arrangement nila. Gamitin natin yung formula ng NPR is equal to n factorial over open parenthesis n minus r close parenthesis multiplied by factorial. So, NPR is equal to n factorial n minus r factorial. So, let's denote n for how many items in the event? We have 5. In how many ways do we want to arrange them into 5? 5. Okay. So, pasok na natin. And permutation R is equal to, ilan yung ating N? 5. So, that's 5 factorial over, ano yan natin? 5. 5 minus another 5 factorial. So, from here, ano natin sa taas? I-expand na natin yung ating mga factorials. So, itong ating 5 factorial, that means 5 times 4 times 3 times 2 times 1. And then sa denominator, 5 minus 5, that gives us 0 multiplied by factorial. 0 factorial. And again, with our special rule, 0 factorial is equal to 1. 1 factorial is also equal to 1. So since 0 factorial is equal to 1, we just simply put here 1. Ayan. So, from our division rule, any number divided by 1 will always be the number. So, isagay natin na multiply na natin sa taas. So, 5 times 4, we get 20. 20 times 3, we get 60. 60 times 2, we get 120. The same way with how we computed this with the help of FCP or the Fundamental Counting Principle. Okay po. So again, ginamit na natin dito yung permutation for the event from earlier, which is arranging 5 books in a shelf. Let's look into another example. Okay, let us look into the following question as an example of using permutation. So, how many ways can we pick 2 from 3 marbles in a bag? So, meron tayong isang bag na may 3 jollen. Let us denote them as A, marble A, marble B, and marble C. Ang gagawin po natin, bubunot tayo ng 2 jollen sa loob ng bag sa bawat pagkakataon. So, first, pagkakataon, bubunot tayo. Ano yung mga marble na mabubunot natin? The first time. Okay. So, by looking into it, let's try to visualize. So, let us look at the different ways of picking 2 from 3 marbles in the bag. Una, pwede tayo makakuha ng marble A. At syempre, hindi na tayo pwede makabunot ng isa pang A kasi nga, order matters. Nabunot mo na si A eh. So, wala ka na makikitang A ulit sa loob. So, ano na lang matitira mo mabubunot? Ang pwede mong mabunot is either marble B or marble C. So, in this case, let's have B. So, ito yung isang way, isang possible way na pagbunot mo ng wallet dun sa loob ng bag. So, pwede makuha mo marble A and marble B. Next, bubunod ka ulit. A na naman ang nakuha mo. And then, ang sumunod mo naman na pwedeng mabunod, since nakuha mo na yung B kanina, o ngayon, isa namang magandang posible ay, makuha mo naman ay C. Yan. Next, bunot naman tayo. This time, ang nauna nating nabunot ay B. Marble B. Since B ang binunot natin, ano naman yung 2 na posible natin mabunot sa loob ng bag? Pwede na lang natin mabunot ay marble A and marble C. So, mamili tayo doon. So, kumari, nakuha na natin si marble A. Next, nauna ulit natin nabunot ay marble B. Ano pa yung pwede mong mabunot?
So since nakuha na natin si A, ang isa pang posible mong mabunot ay si marble C. Next! Ngayon naman, unahin natin si marble C. Nakuha natin si marble C. And since si C nakuha na natin, ano na lang yung dalawang pwede natin mabunot mula sa loob ng bag? Siyempre, si marble A and B. So, ang kapartner ni C, pwede natin gawin A. Ayan, ito isang possible agad. Next, si C pa rin ang inuna natin. Ano na lang ang pwede mong mabunot? Makuha mo na si A. Makuha mo naman si B. Okay. So, ito yung mga posibleng pamamaraan ng pagbunot mo ng dalawang jolen sa isang bag na may laman na 3 jolen. So, ilan to? A, AB, AC, BA, CCA, CB, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron tayong ilan? 6. Wait. So, mula dito, visualize natin. Hindi pa tayo nag-compute, visualize natin ano ba yung mga posibleng mangyari. So, from here, nakita natin, merong 6 na posibleng paraan para makabunot ng 2 sa 3. Ngayon, kung pangmalakihan na yung ating computation, dyan na natin gagamitin ang formula na permutation. So, let's apply permutation formula in this case. So, ang ating permutation formula ulit, NPR is equal to N factorial over N minus R factorial. So, dito, kailangan natin malaman yung values ni N and R. Tandaan, si N, ito yung value ng kabuuan. Lahat ng mga pwedeng makuha doon sa isang event. And then, yung R, ito naman yung bilang na gusto mong makuha from the set of events. So, in this case, ang ating N ay 3 marbles. Yung 3 jolen. Yung 3 marbles. Ngayon, ano naman yung ating R? Yung R natin, yung bubunutin natin na 2 jolen sa bawat pagkakataon. So, ang ating R is equal to 2. So, let's apply the formula. So, ang ating N ay 3, ang R natin ay 2. So, 3ER, just to be sure, para maalala na natin. Anong factorial N? 3 factorial. Next, N natin ay 3 minus ano yung R, 2 factorial. Then, solve na natin. 3 factorial is equal to 3 times 2 times 1. Teko in-expand lang natin yung ating factorial. Next, 3 minus 2 is equal to 1. 1 factorial. 1 factorial. And that one is also equal to 3 times 2 times 1, that's equal to 6. Ano ang ating factorial 1? Meron tayo ulit. At yung ating rule for factorial, pag 1 factorial, that one is also equivalent to just 1. So, ang sagot natin ngayon ay 6 ways. N, P, R. Yan, 6 ways. O, napansin ninyo, kanina nagmano-mano tayong computation or bilang ng mga possible ways na bumunot ng 2 jolen sa loob ng isang bag na may 3 marbles. Mano-mano. Ngayon, ginamit naman natin yung formula ng permutation for that. So, NPR is equal to factorial N over N minus R factorial. Again, for this one, para mas madali, always look into the values for N and the value for R. Ulitin natin, ang ating N sa event, ito yung lahat ng mga bagay na pinag-uusapan o yung pagpipilian. The next one, yung R, ito naman yung bilang na kukunin mo mula sa kabuuan. So basically, lagi mong tatandaan ang difference ni N at saka ni R para pag natupid ka, hindi ka magkamali. Okay po? So again, yan po ang ating
permutation. Kuha pa tayo ng isa pang maganda example. Okay, so let's go back with the example for applying permutation. So we have this question. In a class of 10 students, we need to elect a president, a vice president, and a secretary. In how many possible ways can we choose and arrange these three officers? So meron tayong 10 estudyante sa classroom at lahat sila pwede maging mga officers, ha? Ngayon, sa 10 estudyante na yon, ilang mga posibleng arrangement ng president, vice president, and secretary ang pwede natin mabuo. So in this case, again, always remember, kapag may mga ganitong problem, always ask yourself, mahalaga ba yung order? In this case, meron tayong order. Ano yung order? Merong hierarchy. May mas mataas, may susunod, at may susunod pa. So may position. So meaning, this problem, order matters. Mahalaga dito ang position. Bakit? Nandun yung presidente, merong vice president, at merong secretary. And then, the next part, alamin natin yung mga important parts para masagutan natin. Ilan ba yung pinag-uusapan? Okay, yung pinag-uusapan natin ay 10 estudyante. So, ang ating N, gagawin natin 10. Okay? Next. Ano ba important part para masagutan natin yan by permutation? Ang hanapin natin ay yung R. Yung huhugutin mula sa kabuuan. So in this case, according to the problem, kukuha tayo ng isang presidente, isang vice president, isang secretary. So mula sa 10, kukuha tayo ng 3 lang. Tatlo lang. So ilan yung R natin? 3. So from here, gamitin na natin yung ating formula for permutation. NPR, again, total number of items picked. N factorial over N minus R, open close parentheses, factorial. Okay, so ano yung N natin? 10. So sa 10 factorial, N factorial, next, N minus R. Ano yung N natin? 10 minus, ano yung R? 7. Factorial. Okay. Kasunod natin dito para madalis. Hindi masakit sa likod. So, it's now equal to 10 factorial over, I'm sorry, 10 minus 3. 10 minus 3 multiplied by factorial, we now have 7 factorial. So that's equal to 7 factorial. Okay. So may papakita ko sa technique para hindi kayo magtutuloy-tuloy, mapapagod sa pag-compute. So nakita natin dito, 7 factorial. So ito, expand natin si 10 factorial. Imbis na expand mo yan mula 10 papuntang 1, why not? Stop na tayo hanggang dun sa denominator natin sa baba, which is 7. Which is the same din naman. So, that's equal to 10 times 9 times 8 times 7 factorial. Bakit? Kasi kung ito'y tinuloy mo, ano lang rin naman? Iniwan lang natin siya sa 7 factorial. Next, ano yung nasa baba? 7 factorial. So, pareho silang 7 factorial, cancel. So, we are now left with only 10 times 9 times 8. So, let's compute. 10 times 9, we get 90. 90 times 8, we get 720. O sige, sunod sa mga bigla na nito. So, bilis mo naman, nasagot mo agad ng 720. O sige,
10 times 9, 10 times 9 is equal to 90. Yan, nilipat lang natin yung 0, pero nilagay natin sa tabi ng 90. So, may 90 times 8. Tignan natin. 8 times 0, 0. 8 times 9, 72. Kaya yun, ang sagot natin. So, ano ibig sabihin dito sa computation natin? So, doon po sa 10 estudyante, kung saan kukuha ka ng 3 officer in order, presidente, vice president, and secretary, ilang possible ways tayo pwede makakuha ng sa 10. According to this, 720 ways. Po. So, ganyan pag-permutation. Okay, let's go back to this one. Kanina, pinakita ko na agad kayo ng technique. Sige, gawin natin yung the usual way. Expand natin totally ng buo. So, this one is the same as that. 10 factorial over 7 factorial. Let's expand further. So, 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Okay ha? Binuo natin yung 10 factorial. Next, buuin naman natin yung 7 factorial. 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Okay, masaya ka na. Okay, so ngayon, binuo natin siya. Hindi natin ginamit yung technique na sinasabi ko. Pero, kahit gawin mo yung usual way, mag-aaral pa rin. So, paano? May 7 sa taas, may 7 sa baba, cancel. May 6 sa taas, may 6 sa baba, cancel. May 5 sa taas, may 5 sa baba, cancel. 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. So, what are you left with? Anong natira sa'yo? In the numerator, it's the same. 10 times 9 times 8, which is equal to 720 ways. Okay, so again, just a reminder, kapag may isang problem, asking for different possibilities or ways, tignan palagi ilan yung total na pinag-uusapan, ilan yung pwedeng arrangement or position, gagamitin natin dyan ay permutation. And, more importantly, kapag mahalaga ang order, mayroong position, may mataas, may pangalawa, may pangatlo, may pinakamatangkad, may maliit, may order, gagamitin natin yung formula ng permutation. And, again, pag may permutation, katulad na pinakita natin kanina, napakarami ng possibilities na pwede maging ways. Okay? So this time, let's go to another part, which is combination. Okay, here we go. For combination, this time, order does not matter. Hindi mahalaga kung sino ang first, second, or third. It's all about combinations. So, pwede dito, katulad kanina, yung ginawa natin dun sa 3 marbles A, B, and C. A, B. Pwede rin B, A. Itong dalawang combination na to is just equal to 1 combination. Kasi nga, hindi mahalaga ang order. Hindi mahalaga kung sinong nauna. Ang mahalaga, yung mismong combination. Both. Next. Combination answers out of n items, how many ways can you choose or combine our items? Dito raw po, ang combination, ito ay doon sa bilang ng mga bagay or pangyayari or events, ilang mga pagkakataon or possibility ang pwede mong mapili or pagsama-samahin mula sa mga particular na item. Halimbawa, gusto mo kumuha ng particular na bilang. Ang susunod naman, ang ating combination ay tungkol sa selection at karaniwang tungkol sa mga grupo. Yan ha, tandaan ha, hindi katulad ng permutation kanina, hindi mahalaga kung sino ang nauna, pangalawa, pangatlo, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga lang ay yung
kombinasyon. Next, kumpara sa permutation, mas maliit ang mga possibilities niya na mabubuo. Bakit? Dito pa lang, kanina sa halimbawa natin dun sa 3 marbles, ilan ang ways natin na nabuo? 6 na pamamaraan kung saan nakakabulot ka ng 2 jolen sa 3 jolen sa loob ng bag. 6 yun. Pero ito, tignan. Ito yung dalawa mula doon sa mga pamamaraan na bumunot ka ng jolen. So kung mapapansin ninyo, A, B, B, A. Dahil hindi mahalaga kung sinong nauna, ang mahalaga lang ay yung kombinasyon, itong dalawang ito is only considered as one possible way. Kaya nga, mas konti ang kanyang possibilities. And also, more importantly, ang formula for combination ay ang sumusunod. Gagamitin pa rin natin si NNR. Number of item, combination of specific item is equal to n factorial over n minus r factorial times r factorial. Okay, so gamitin natin to sa example kanina dun sa 3 marbles. Yung 3 marbles, pick 2. Okay? So, kung hindi sa atin mahalaga kung ilan ang mabubunot at ilan mga posibleng pamamaraan na mabunot mo yung kombinasyon ng mga jole, ito po ang mga. Okay, so drawing ulit natin yung 3 marbles. A, B, C. Ayan, yung nasa loob ng bag. Okay, ngayon, kanina, ang ating combination ay A, B, B, A, B, C, C, B, A, C, C, A. So ito, ang ilan na produce natin? 6. And with the combination, hindi mahalaga yung order. So, magiging magkasama lang yung isang yan. So, gamitin natin. So, ilan yung pinag-uusapan natin doon sa marble? Sa marble, pinag-uusapan natin ay 3 jolen. At, or, ilang kombinasyon ang gusto mong makuha mula sa dalawa. Ayan. Okay. So, gamitin natin yan sa ating formula. N is equal to 3, R is 2, is equal to factorial 3 factorial over 3 minus 2 factorial, and then yung ating R which is 2. Okay, let's expand. 3 times 2 times 1 over 3 minus 2 is equal to 1 factorial, and then meron pa tayong 2 factorial. Let's expand further. So, 3 times 2 times 1, and then 1 factorial, again, special rule, 1 factorial is just simply equal to 1. And again, another rule, 0 factorial is also equal to just 1. So, 1 factorial is just 1. 1 times 2 factorial. So, we begin with 2 times 1. So, ito na yung ating expanded form ng lahat ng numerator and denominator. So from here, we can cancel it. So dito, cancel 2, cancel 2, and then what we are left with is just 3. 3 times 1, so we get 3. So, we get only 3 possible ways. Bakit nga ba? Tignan natin dun sa result ng permutation ng kanina. Kanina sa permutation, binabantayan natin yung order, sino yung nauna. But this time, we're just looking into combination. Kaya hindi mahalaga kung sinong nauna. Basta, nandun siya sa combination. So, kung papasin ninyo, si A and B, ang mga ginamit dyan ay marble A and marble B. At tinitignan lang yung kombinasyon. So, ibig sabihin, si B and A, pareho lang rin. Andun din si B, andun si A. So, for this one, considered only as one possible way. Next, B and C. Andun si B, andun si C, andun din si C and si B. So, pareho lang to. Itong dalawang ito, only considered as just one. And AC and CA, both of them are just considered as one possible way. So, in permutation,
when order is important, we will get 6 possible ways. As for combination, wherein order does not matter, hindi mahalaga kung sino nauna or pangalawa, ilang combinations lang. So, 1 plus 1 plus 1, we only get 3 ways. Ito yung sa ating combination. So, na-prove natin ngayon na ang combination ay mas kakaunti ang possibilities when compared to permutation. Again, with permutation, napakaraming possibilities. As for combination, mas maliit. Bakit? Kasi combinations of different variables, as long as they are inside the group, they are the same. Considered as one. So, ito yung reason. So, again, for combination, always remember, one important thing to remember, order does not matter. Hindi mahalaga kung sino nauna, and mas maliit ang kanyang possibilities, at ito ang kanyang formula. Okay, let's have one example for combination. Okay? Okay, kapit lang. So, this is our example question for combination. So, from the same class of 10 students, we need to choose 3 students to form a discipline group. The members have the same roles. And how many different 3-person discipline groups can be formed? So, kanina, sa permutation, meron tayong 10 students. Sa 10 students na yun, bumuo tayo ng 3 na magiging president, vice president, and secretary. So, ilang combinations or ilang ways tayo makakabuo ng grupo na yon, may presidente, may vice president, at may secretary. This time, yun pa rin. Mula sa 10 estudyante, this time, kailangan naman natin bumuo ng 3 members para sa discipline group. Yan, 3-person discipline group. Pare-pareho sila ng trabaho. Walang leader, walang tagasunod. Pare-pareho sila. Pantay-pantay sila ng gawain. Yan ang pagkakaiba in this case. So, ilan daw ang mga pwede natin makuha? Kung kanina, mula sa 10 at kukuha nga ng 3 where order matters sa permutation, nakabuo tayo ng 720 possible ways. Diba? Dito ngayon, ilan kaya ang pwede nating mabuo? Sa 10, kukuha tayo ng kombinasyon ng 3 estudyante na magiging part ng discipline group. Okay, gamitin natin yung formula na combination. So, N, C, R is equal to factorial N, N minus R, factorial, R, factorial. Ayan tandaan yung formula. Ang pinagkaiba ng formula ng combination kay permutation, sa denominator, meron lang dagdag na R. Yan ang dahilan bakit naging mas maliit ang possibilities. So, tignan natin, ano ang N natin sa case na to? Ano ang R? Okay? Total number? Lahat? 10 students. And yung igugrupo mo or kombinasyon, 3. Talagyan natin dito. And 10 are 3. So, factorial 10 over 10 minus 3 factorial 3 factorial. Ayan, nilagay lang natin yung value. Okay. So, huwag na natin lagay sa baba. Medyo maliit. Pwede na sa baba. Yung tayo ng konti para ma-access ng konti. Masakit sa likod eh. So, yan. So, 10 factorial. Sige, iwanan muna natin yan. Kasi sagutan muna natin sa loob. 10 dash, group, and then saka maglabas. So, 10 minus 3, we get 7. 7 times factorial, 7 factorial, and then 3 factorial. Okay?
So from here, expand natin yung ating nakuha sagot. So is equal to 10 factorial, expand natin, 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 over 7 factorial, 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 and 3 factorial times 3 times 2 times 1. And then from here, cancel na lang natin yung magkakapareho sa taas at baba. So meron tayong 7 sa taas, cancel, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so ilan na iwan sa taas? 10 times 9 times 8, we get 10 times 9 is 90, 90 times 8 is 720. And then sa denominator natin, may natira tayo. 3 times 2 is 6, times 1 is still 6. So, this is our answer. 720 over 6. I-divide natin para makuha natin yung actual value. So, division, basic, 720 sa loob, 6 sa labas, yung nakakita natin. So, ilang 6 meron sa 7? Isa. 6 times 1 is 6. We get 1, 2. So, ilang 6 meron sa 12? Tama, dalawa. 2 times 6 is 12. We get 0. Oh, ilang 6 meron sa 0? Wala, 0. So, 0 times 6 is equal to 0 over minus. So, we get 120. So, after doing that, we get 120 ways. So, kung mapapansin ninyo, dito sa ating combination, wherein order does not matter, kung kanina, dun sa 10 estudyante, kukuha tayo ng 3 officer, president, vice president, secretary, meron tayong 720 possible ways. Ang dami, no? 720 possible ways. As for combination, this time, yung 3 kinuha natin, walang order, hindi kailangan. Kung sinong nauna, ang kailangan lang yung combination nila. So from here, ilan ang value natin? 120 ways only. So with that, again, na-prove na naman natin na si permutation, mas maraming possible combinations, while combination has lesser number of possibilities. So again, para hindi ka malilito pag nakabasa ka ng isang problem, tanungin mo agad sa sarili mo, mahalaga ba ang position or order? Meron ba dapat na uuna at masusundan? Yun ang lagi mong tatanungin. Kung sa problem, kailangan mong ma-order kung sino ang dapat na uuna, then ang gagamitin mo ay permutation. Ngayon, kung hindi mahalaga kung sino ang nauna, mahalaga na kung yung mga kombinasyon, then from the word itself, ang gagamitin mo ay combination. Okay? So, again, kapag meron kang hindi naiintindihan, balikan mo lang yung part ng video na gusto mo i-review, and then ituloy mo na ulit. And then, makakaroon tayo ng second video for answering your answer sheets or worksheets regarding permutation and combination. Again, paalala po, kung kaya mo naman pumasok at wala kang dahilan para umabsent, wala kang responsibilidad o trabaho, mas magandang pumasok ka para mas maganda ang iyong learning experience. Ulit, maraming salamat.